Lapit kay nanay na konti sa mikropono ha. Yan, okay. Si Nanay Rosa po ay taga lungsod ng Maynila, nanay, no? Apo. Saan po kayo mismo sa Maynila, nanay? Sa Hipodromo po. Hipodromo. Santa Mesa. Santa Mesa. Ayan. Kaya nga, malapit sa PUP. Opo. Opo. At kayo po ay senior na ngayon, nanay. Senior alam na po. Ilang taon na po kayo? 64 na po. Yeah, 64. Grabe, kita nyo naman. Halata bang 64 si Nanay Rosa? Hindi halata. Oh, parang 14 years old. Hindi pa. Okay, so bati lang muna. And then of course, kasama rin ho natin dito ang Associate Professor po mula sa Polytechnic University of the Philippines at ang kanya pong pananaliksik ay nakatuon po sa labor at saka po sa development studies, na community development studies. Mga kaibigan, si Associate Professor Mandy Felicia. Sir Mandy, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Professor Ricky, at Ayan. maraming salamat sa pagkakataon na to na Ayan. makadaupang palad namin kayo. At bago ang lahat, Opo. kasi sayang araw po para sa atin. Ayan. Pagbati sa lahat ng manggagawa sa Pilipinas at sa buong daigdig. Ayan, Happy okay. Labor Day po. Happy Labor Day at salamat pong muli sa inyong pagpapaunlak po sa atin dito. Unahin ko muna siguro ang kwentong buhay ni Nanay Rosa. Nanay, 64 kanyo kayo ngayon. At kayo ba yung nagpapadyak pa rin hanggang ngayon? Opo. Wow. Araw-araw po. Araw-araw. At the age of 6. Kaya nyo pa, Nay? Talagang... Oo. Siyempre, kailangan eh. Opo. Kwentuhan nyo nga ho kami. Paano ba kayo naging pedicab driver? Ilang taong kayo nagsimula rito? At paano kayo napasok po rito? Sa pagiging pedicab driver? Ano kasi, hirap sa probinsya eh. Siyempre, pumunta akong Maynila. Nasa Palaran para maghanap buhay. Mm-mm. Ayun, pag ako ng padyak, Mm-mm. Kayo po, May saan probinsya po kayo galing? sa Negros po. Ha? Bayawan. Negros Occidental ito? Oriental. Oriental, kasi Negros sariwa pa yung Oriental. tumoso 19 sa aking kaisipan. Opo. So at what age kayo lumuwas dito sa Metro Manila? Siguro mga 43. 43 years old po kayo? Opo. Ah, Tagal kumbaga, na po ako. okay. Pero ang ibig ko sabihin, nanay, nung kayo po ay galing kayo sa probinsya sa Negros, may pamilya na po ba kayo nung pumunta Opo, kayo dito may sa Metro? pamilya po. Nung kayo pumunta sa Metro Manila? Opo. Oo. Doon po, ano ang inyong hanap buhay sa... Wala po. Okay. Tapos pagdating... Naglalabada po ako doon. Kasi hirap buhay din. Mangingisda yung asawa ko. Mhm. Nangingisda. Opo. Oo. Aside from pangingisda, labalabada, wala na po kayong ibang pinagkakakitaan doon. At dahil nga sa hirap ng... Bakit naman kayo napadpad sa hipodromo sa Maynila? Hindi. Kasi may kaibigan ako dyan sa may nakilala ko. Napunta ako sa Santa Mesa. Mhm. Oo, tapos doon na po kayo. Opo. Kasi ang pagpapadyak, di ba, Nay, kailangan nyo din ng ano bang tawag diyan? Yung bisikleta na may Opo. Oo. sidecar. Oo. Ay paano 'yon? Paano Hindi. kayo? Umpisa boundary ako. Nakidala lang ako ng padyak. Okay. Tapos yung, siyempre, pag nakaipon na ako, yun, nakabili din ako nakasarili ko. Opo. Yung mga sikanhan lang. Oh. So, noong mga anong year po ito kayo nagsimulang magpadyak? 2007. 2007? Opo. Abay, nakabili kayo ng sarili ni... magkano po ba ang isang, kumbaga, ano ba yan, set niyang Pag binibili? mga sikanhan, Oo. nasa 4,000 lang. 4,000. Opo. So, O kumbaga, sikanhan lang. kumbaga sa mga kasamahan nyo na rin doon na nagpapadyak nyo binili. Opo. Okay. So, Nay, magkano ang kita ng isang padyak driver? Magkano kinikita nyo sa araw-araw? Kasi dati yung mura pa, 10. Pero ngayon, 30 na yung bawat hatid namin. Wala, matumal din. Matumal Wala rin din. kami kita. Opo. Minsan naka 200, minsan naka 180. At ito'y ang inyong mga siniservisyohan dito, mga estudyante karamihan. Oo. Mga Minsan, taga-PUP. ilarte ako, palengke, ganyan. Pagdating ng linggo, palengke ako, Altora. Opo. Tapos pag yung may pasukan, doon ako sa ilarte nakapila. Estudyante pa ang PUP, engineering, ganyan. Sakay namin. Imagine at 43 years old kayo kanyo nagsimula, no? Ngayon ay nagpapadyak pa rin kayo Oo, at the age of padyak pa rin. 64. Oo.
So sa average na Rosa, ang inyong kita ay nasa dati nakakapag-uwi kayo kanyo namang around 200 pesos. Oo. Mga ganyan. O ngayon, wala, tumal masyado. Opo. Minsan nakahatid nga lang ako ng karang araw, nakatatlong biyahe lang ako. Alas 11 na. Opo. Ilan po ba ang inyong anak? Yung, Mga anak po ninyo? Anak ninyo, Nay. Yung mga anak nyo, anak? yung Oo. anak ko, Oo. 7 sila, pero yung 5 nasa probinsya. Mm. Ay yung 2, yan, nakasama ko ngayon. Mhm. Tapos si Mister. Wala na po. Wala Matagal na po siya. kayong hiwalay kami. Okay, sige na. Sige, puntahan, babalikan kita maya-maya kasi si Sir Mandy. Sir Mandy, paano, kasi ang inyong pag-aaral po ay sa mga, ito bang pag-aaral nyo tungkol sa mga padjak driver, talagang, kumbagay, nakaplano ho ito o kumbaga, na timingan nyo sila sa paglalakad nyo doon? No? Parang, paano naging interesting sa inyo yung kanilang buhay, Sir Mandy? Actually, Prof. Ricky, matagal ko nang pinag-aaralan yon, community transport. Bilang Okay. bahagi ng aking community development studies. Apo. Pero, actually, simula yung pag-aaral ko dyan sa Santa Mesa, Mm-mm. bago pa magpandemya, pinag-aaralan ko noon ang pedicab, ang tricycle, Mm-mm. at lahat ng mga transport sa community doon sa konsepto ng first mile, last mile. Kasi Okay. sa Pilipinas kasi, ang mga transportation system natin, kailangan mga nasa looban kasi mga nakatira ang mga tao. Mm. Kailangan nila isa pang sakyan para makarating doon sa, halimbawa doon sa LRT station o doon sa kung saan dumadaan ng mga Mm-mm. bus at mga jeepney. So Mm. napaka-importante talaga ng community transport. Oo. So nagsimula ako mag-aral pre-pandemic pero inabutan ng pandemya, nagbago ang mga bagay-bagay. Oo. Katunayan yung mga panimula kong pag-aaral, Mm-mm. kinailangan kong ulitin dahil sa nagbago na yung mga tao, nagbago na rin yung pedicab, nagbago na rin yung mga tricycle, yung komposisyon, ilan sila. Oo. Mabuti na lang, after ng pandemic, nakatuwang ko itong 350 Pilipinas. Mm. No? Isang NGO na sila naman noon, nagre-research kaugnay sa perception ng mga community transport sa electrification. Kasi nga may pangkalahatang move, may Opo. pangkalahatang galaw na gawing greener ang transportation system. Mm-mm. Tinitingnan nila kung anong perception, Oo. ano yung opinion ng mga nasa transport. No? So nag-joint force kami, kumbaga yung PUP Mm-mm. ay nagbigay ng pagkakataon na pag-aralan ito. So yung joint namin, sinikap namin pag-aralan. Yun. Pero nag-zero in kami sa pedicab. Yeah. Bakit pedicab? Oo. Kasi una, dun sa aking panimulang pag-aaral, nakita ko yung mga pedicab operator and driver, sila yung kumbaga na, kung may marginalized na nga sila pa yung pinaka-nakalaylayan. Parang poorest of the poor. Kumbaga parang gano'n. Nasa Oo. baba talaga sila yung pinaka mahirap ang kalagayan, sila yung pinaka mababa ang kita, Mm-mm. sila yung pinaka informal sa lahat ng informal sector sa loob ng community. Mm-mm. At sila din yung talagang kumbaga talagang human power talaga ang kailangan para mapatakbo itong transport na ito. Kaya sabi namin, bigyan natin ng special na attention itong pedicab. Doon nagsimula yung aming interest, no. Mm-mm. Kaya nung 2025, together with researchers ng ating isang college na, yung College of Architecture, Building and Building Environment, Mm-mm. nagsama-sama kami together with the Center for Labor and Industrial Relations Studies and 350 Pilipinas para mapag-aralan itong kapadjak kasinta. Yun. Parang pag-aaral kaugnay sa mga manggagawa sa padjak sa paligid ng Santa Mesa. Oo. PUP Santa Mesa. Right. All over the Philippines, Sir Mandy, ang mga nasa sektor ng pagpapadyak, gaano sila karami? Ito isang malungkot na sitwasyon dyan, Prof. Ricky. Walang malinaw na datos kasi napaka-informal kasi ng kanilang kalagayan. Totoo, mayroong mga PODA may mga Pedicab Operator and Drivers Association. Pero hindi ganun ka-accurate ang kanilang bilang. Kasi ang pagpaparehistro sa kanila ay hindi ganun kalinaw. Halimbawa, dito lang sa Santa Mesa, nahirapan kami sa sample. Alam niyo naman sa ating mga research, hindi mo malagay yung sampling. Oo, sample. Oo. Kasi sa simula, akala namin, 200. Mm-mm.
Tapos nung nagpapalalim na kami, 105 na lang pala. Kasi yung iba ay either malis na o yung iba naisipan na lang wag na magpatuloy. Yung iba ay nagpahinga na talaga. Kumbaga, ganun kadali ang paglabas at pagpasok ng mga unit. Kasi napakadali ng unit, pwedeng gamiting pamasada, pwede rin namang sa bahay. Kaya hindi talaga kalinaw kung sino. Bagamat meron silang mga plaka kung tawagin nila o mga hindi naman lisensya, kundi may number sila May number, Pero hindi ganun ka-accurate. No? Kaya, sa totoo lang, para hanapin mo yung tunay na bilang, ay hindi madali. No? Informal talaga kasi. Pero ang tiyak kami, papadami. Papalaki ang bilang. Kasi nga, yun din ba, yung mga nagta-tricycle, minsan bumababa na lang sa pagiging pedicab dahil mahal ang gasolina. Totoo. Opo. Totoo. Sir Mandy, paano nyo naman nakilala sa inyong pananaliksik si Nanay Rosa? Magandang kwento yan. Kasi si nanay kasi bagamat napansin namin na dumadami na yung mga babaeng nagpapadyak, syempre hindi pa rin sila ganun kadami. At na isang beses nasakyan ko si Nanay Rosa kasi napapasok siya ng campus. Na sabi ko, Nanay Rosa, magkwentuhan tayo minsan. Ayun. Nasakay ako, sa pagsakay ko, nagkwentuhan kami, doon, nagpalalim na kami. Tapos sa proseso ng aking pananaliksik, kasama din yung mga kasama researcher ng 350, yung kanilang poda, isa yun sa naging area ng aming research. Yung sinasabi niya na, yung poda kasi nila ang base nandun sa baba ng LRT. Ayun. LRT Puresa. Puresa. LRT station. Kaya, katunayan, marami sa mga empleyado, guro ng PUP, kilalang kilala si Nanay Rosa. Marami suki si Nanay. Marami suki, kumbaga. Okay. Nanay, ganito, gaano kahirap maging padjak driver? Kayo, talagang grabe yung karanasan nyo. Hindi. Mahirap pag yung walang kita. Grabe yung positive ni Nanay. No? Siguro kaya magandang, hindi naman subject, participant, kalahok sa research. No? Pero anong mga naging challenge mo na nung nag-uumpisa kayo rito? Ibig sabihin, kumbaga, hindi kayo nahirapan nung una, kasi hindi naman kayo... Wala naman. Okay lang. Kasi, siyempre, malakas yung loob mo na matuto ka, parang kumita ka. Kasi wala nga iba kayong ganun lang. pagkakakitaan. Nakapagpaaral ba kayo ng anak dahil sa pagpapadyak? Oo. Kaso lang, hindi rin nakatapos. Umayaw rin yung anak ko. Ayaw na mag-aral, nag-asawa. Wala na rin. Pero, may sumunod ba sa inyong nagpadyak, sa inyong mga anak? May mga nagpadyak din? Wala na, ako lang. Kasi yung mga anak ko sa probinsya, iba Dalawa lang yung anak ko ditong babae. So, grabe hanggang ngayon, Nanay, ikaw ay nagpapadyak pa rin. So, kasi makukumpara mo yung noon, tsaka ngayon Kumbaga, anong pagkakaiba nung nagpapadyak ka noon sa ngayon? Bukod siyempre sa mas humirap yata buhay ngayon. Lalo na sa krisis tayo ngayon. Pero anong pagkakaiba pa? Dumadami ba kayo na nagpapadyak? Marami rin. Doon sa, ang tawag yun, Sir Mandy, poda. Sa poda po ninyo, ilan kayong nagpapadyak? Ano kami, yung pinaka-member nila, 30. Pero, umano na, kumunti na lang. Kasi yung iba, nagtrabaho, ganyan. Naghanap ng iba. Kasi, yung kita, hindi sapat. Lalo na kung may bayaran kang upa. Bahay, tubig, ilaw. Hindi sapat yung kita. So, yung iba nagka-contraction, ganyan. Kumbaga, multiple job, maraming trabaho. Kayo, full-time na sa padyak? Padyak lang. Wala na ibang makuhang trabaho. So, nasa mga 30 pala. Habang nag-uus tayo ngayon, ganun ang bilang nila, Sir Mandy. Hindi ko sigurado kasi sa simula, nagsimula kami sa poda nila na 70, 65. Tapos noong inaalam na namin yung actual na bilang, nasa 40. Ngayon, 30 na lang. Malaki ang naging factor nitong init ng panahon. Halimbawa, si Nanay, ilang araw siyang, nagkikwentuhan kami kanina, ilang araw siyang hindi na lumabas Dahil nga dun sa napakatinding init. Matindi talaga nilang kalaban yung init ng araw. Makwento ko lang na nabanggit mo kasi yung
paano ko naging malapit na kakilala si Nanay Rosa. Mm-mm. Nasakay ako minsan ni Nanay Rosa. May katabi akong bata. Okay. Nanay. Oo. Yung kanyang apo. Oo. Kasama sa kanyang pamamasada yung apo niya na inaalagaan niya. Kaya nakakatuwa din na. Oo. Naalala ko si Nanay. Sabi ko si Nanay, nung Oo. bumalik ako muli, naalala ko siya dahil doon. Opo. Bakit nyo naman kasama si Apo sa inyong pamamasada? Ano, galing siya sa school eh. Tapos sa akin lagi sumasama. Yung nanay niya po, nagtatrabaho din kasi nga. Wala. Wala rin. Minsan padyak din siya. Kahit buntis nga sir, di ba? Pumapadyak. Oo. Hirap buhay din sir. Oo. Sumasideline ng Oo. pumapadyak din. Papadyak din. Okay. So, hindi ba kayo nagkakaroon ng competition sa mga tricycle driver? Ako nakakapagpadyak din ako eh. Just sa may area eh. Kumbaga wala ba kayong ganong competition? Wala pa. Wala naman. Kasi malinaw yung pagkakahiwalay ng... Kasi iba naman yung linya nila. Iba naman kami. Oo, iba. Pero may mga hulihan din kayo. Yun ang curiosity siguro ng nakikinig na nun. Nahuhuli din ba kayo? May traffic violation din ba kayo? Oo, minsan. Paano po? Paano? Pwede ba magkwento kayo nung nahuli na ba kayo? Oo, dati. Clearing. Dahil... Clearing. Oo. Clear. Bakit? Kasi hindi kayo dapat na doon. Hindi, kasi salubong kami sa salubong kami sa highway. Galing POP, salubong kami konti dito hanggang LRT. Wala kami ibang madanan talaga. Opo. Doon lang. Opo. So mukhang, alam mo ang feel ko habang kausap natin, Sir Mandy, si Nanay Rosa, mahal niya yung pagpapadyak. Nanay Rosa, bakit mo mahal yung pagpapadyak? Bukod siyempre sa, di ba, pwede natin sabihin wala kang choice. Pero parang ang nararamdaman ko sa inyo, parang ayaw mo magkwento ng mga struggles. Maaring hindi mo siya tinitingnan ganun eh, no? Bakit? Pwede ba kwento mo? Bakit? Yung walang asahan eh. Okay. Kung wala kang asahang mahingian, siyempre. Gusto mo lang maghanap buhay na parang kahit paano, kumita ako, makatulong din ako sa mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, gipit din sila. Yung asawa nila mga construction. Sa mga bahay-bahay, gawaan ng mga bahay, ganun. Sa probinsya karamihan sila. Si Lima Canyon nasa probinsya. Dalawa yun nandito. Yung dalawang nandito, nagko-construction din po? Yung mga asawa nila. Kasi mga babae yun babae nandito. kasi. Opo. Okay. Tas ilan ang apo ninyo, nanay? Pito. Pito na rin ang apo? Pito yung anak ko. Oo. Pero marami na akong apo. Grabe, ano? Okay. So, Sir Mandy, yung ganitong kondisyon, parang, ano din ang nakikita mo nung aralin ninyo? Parang, kasi yung positive aura na gano'n. Pero ang dami ding struggles eh. Totoo. Totoo lang, marami silang problema sa buhay. Pero kapag nandun ka kasi sa PODA terminal, masaya dun eh. Kwentuhan. Kaya siguro yung sinasabi ni Nanay Rosa na masaya din sa PODA kasi nga kwentuhan, halos magpapamilya na. Ako nga totoo lang, sa ilang balik-balik ko doon, kilala na ako eh. Kumbaga, Baka mamaya makita ko nagpapadya ka na rin. baka may isipan ko din yun. Alam mo naman ang hirap ng buhay ngayon. Opo. Hindi naman siguro. Pero masaya makipagkwentuhan sa kanila kasi iba-ibang mga probinsya galing. Opo. Tapos iba-iba yung mga kwento sa buhay. At makulay yung mga kwento. Yung iba, yung halimbawa isang pedicab, ay kasama niya yung kanyang asawa na may sakit. Tapos wala namang pag-iwanan. Iniiwan niya sa terminal, habang pasada siya, babalikan na lang niya. Yung ganoon, yung iba naman ay sideline talaga yung pagpipedicab. Kaya yung sinasabi na yung iba ay nagko-construction. Kaya pag may tanggap na trabaho, iwan muna yung pedicab, construction muna, balik na lang. Ganon ka-informal yung ano. Pero nagkakaalaman sila. Halimbawa, hinahanap mo si Nanay Rosa wala siya sa pila, alam nila kung saan hahanapin, alam nila kung saan nandoon siya. Kaya para isang buong pamilya yung nasa PODA. Komunidad talaga. Oo. Community. Oo. Kaya lang, syempre, pag pinalalim mo na ang mga problema, Lalo na siguro Sir Mandy, individual problems nila. Sir Ricky, marami sa kanila walang bahay. At nakatira lang sa PODA. Doon sila mismo natutulog. Si Nanay Rosa, hindi naman. May isang panahon si Nanay Rosa na natulog sa pedicab niya.
Oo, kasi wala kang bahay. Ito ba yung mga panahon nanay na nag-uumpisa ka lang? O Oo, nung pag-umpisa ko. Ang tagal kong nakatira sa ilalim ng tulay dati. Habang pinapalaki ko yung anak ko, nag-aaral. Opo. Na yung mga tulong, kasi ang ibig sabihin ng informal, parang hindi naman kayo kumbaga sakop ng paano bang baka magkamali ako. Pag informal, halimbawa hindi sila nililisensyahan ng LGU. Tama yun, ano, Sir Manny? Wala Oo. silang lisensya. Wala silang lisensya, Hindi tulad basically. ng tricycle driver, Oo. di ba? Sila hindi sila required na may lisensya. Oo. Kaya kahit na sino pwedeng mag-drive, hindi Oo. ng pedicab. Oo. No? Ang may lisensya doon yung pedicab. Kumbaga may plaka sila. Oo. Oo, may linya. Pero kahit Oo. sino ang gagamit noon, hindi masyadong nakokontrol. Oo. Kaya ako natanong, kasi siyempre interesting din, Nanay Rosa, yung mga tulong sa inyo na nakukuha po ninyong tulong ng gobyerno, ng kung sino man. Meron bang ganon? Oo, mayroon din. Paano po? Saan kayo nakakakuha ng mga ayuda, ganyan? Oo, yung tupad. Oo, nakakuha rin ako. Kasi bilang senior din kayo. Oo, okay. Talaga naman. Okay. Sir Mandy, sabi mo ay dadami pa sila na may nabanggit ka kanya. Bakit? Anong nakikita nyo parang projection sa pag-aaral ninyo na sabi mong dadami pa sila? Una, papatindi ang hirap ng buhay. Oo. Kasi napansin namin sa pedicab, ang pagdami ay dumadami ang mga nagpipedicab. Pero ang marami sa kanila mga may edad na. Oo. Ito yung mga tipong nawalan ng hanap buhay tapos wala nang ibang mapasukan. Oo. Kasi wala nang tatanggap dahil matanda na. Iba naman, sobrang matanda na. Talagang wala nang, siguro, walang gaanong pamilyang makapag-ano sa kanila, makapagkalinga. Kaya, pagpipedicab nila, kinukuha ang kanilang kabuhayan. Napapansin din namin yung unti-unting pagdami ng mga babaeng pedicab. Yes. Kasi napansin namin, sa community transport, yung pedicab, ang mukhang may puwang ang mga kababaihan eh. Sa tricycle, hindi gaano, bagamat may ilan, pero hindi gaano ang mga kababaihan. Sa mga pedicab, dumadami. Kasi nga naman, human power, kaya ng mga babae, at the same time, hindi naman ganun tali. Pwede nilang bitawan anytime ang pedicab at gumawa ng iba pang gawaing bahay. Kaya yun yung tendency. At nakikita rin namin sa pag-aaral na dumadami yung walang trabaho sa komunidad. At bukod sa pagdami ng tindahan, ang isa sa mga dumadami, itong pedicab. No? Ang problema din ay yung mga kalsada. No? Yeah. Patuloy sumisikip ang mga kalsada eh. Ang isang positibo sa pedicab, kaya nyo sumingit. Oo. Hindi katulad ng mga sasakyan. Malalaki. Yung pedicab kasi nakagawa. Kaya tingin namin lalaki pa yung bilang ng mga Oo. pedicab na Sige. operate sa mga darating na panahon. Sige, may ilan na lang tayong nalalabing minuto. Nanay Rosa, siguro huling tanong ko sa'yo, magpapatuloy ka pa rin? Given na, siguro naman sa 64 years old, I don't know, napakabiyaya, Nanay Rosa, pagka, ikaw ba may maintenance na ngayon? Opo, Oo. may maintenance po ako. Oo. Kayo ba yung magpapatuloy pa rin? Anong... Habang kaya pa. Kasi kung hindi na ako magpapadyak, parang manghihina ako. way of life na. Oo. Nanay Rosa, thank you ha sa pagbabahagi ng kapiraso ng inyong kwento. At ang nakuha kong ngayon, parang nakaka-inspire din na nakangiti si Nanay Rosa at talagang, okay. Sige, Sir Mandy. So, may binanggit din kayo kanina na may layon ito eh. May tunguhin ng inyong pag-aaral. Sige, ano ba itong tunguhin ninyong ito? Anong inyong plano for them? Kasi kami si Ricky, nasa Research Institute for Human and Social Development kami. No? Siyempre, ang pangarap namin ay may pagpatuloy yung hangarin ng PUP na ang isang malaki kasing hangarin ng PUP makakontribute dun sa pagkakamit ng tinatawag na Sustainable Development Goals. Kaya yung pananaliksik namin sa RIHD, sa aming institute, ay nandun kumbaga nakatuon. Halimbawa, dito sa Kapadya Kasinta, bukod dun sa pagnanais naming makatulong sa poverty alleviation, sa pagkakaroon ng sustainable cities and communities, pangarap din namin siyempre magkaroon ng decent work yung mga manggagawa. No? At bahagi ito. No?
itong pag-aaral namin sa Kapadya Kasinta, syempre ang gusto namin sanang maabot ay dumating ang isang panahon na mabigyan ng puwang itong mga pedika para mapormalisa sila. No? Kasi napaka-informal nila eh. Ang formalisasyon ng labor ay isang hakbang patungo sa decent work. Halimbawa, nangangarap kami na dumating ang panahon na ang pedicab ay maging bahagi ng PUP community, ang transport system. Ang partikularidad kasi, sa Ricky, alam mo naman na sa atin sa PUP, ang daming campus sa Santa Mesa. Yes. At ang nasa gitna ito ng isang malaking komunidad. At ang maaaring magdugtong dyan ay yung mga pedicab na isang transport system na human-powered, sustainable, hindi maingay, kumbaga, at mababa ang carbon emission na malaki ang matutulong para sa pangarap din ng PUP na green campus. Pangalawa, sa proseso ay kung magagawa ito, isang malaking bagay yan para makatulong sa kalagayan ng mga pedicab driver and operator na di lang ma-formalize sila, kundi katulong din sa kanilang kabuhayan. Kaya itong aming pananaliksik ay naglalayon din na sana maging tungtungan ito ng iba pang mga community project, community extension project ng mga kolehiyo. Halimbawa yung iTech, kung saan ginawa namin ng isang presentasyon, na-interest sila. Sabi niya, baka pwedeng tumulong kami sa pag-aayos ng pedicab, yung technical aspect, yung Department of Cooperatives and Social Development, nagpayag sila na sabi niya, baka pwedeng makatulong sila sa pagbubuo ng mga kooperatiba at iba pa as part ng kanilang community extension. Kaya kumbaga sa amin itong pagsisikap namin sa Research Institute for Human and Social Development ay parang kumbaga sana maging tungtungan ng marami pang darating na mga proyekto. Right. At mahaba pang pagtutulungan sa pedicab operators and drivers. Sir Mandy, thank you ha. Opo. Salamat po. Una, salamat Nanay Rosa, no? Rosalina Juarez. Salamat po sa inyong panahon at Sir. pagbabahagi. Sir Mandy, thank you din. Opo, Prof. Ricky, maraming salamat po sa po. pagkakataon. Napaka-meaningful itong ating Labor Day ngayong araw pong ito. Nako, dahil wala na po tayong oras. Thank you, Sir Mandy at Nanay Rosa. Susunod na ho sa atin sina Kuya Zander Kayabyab at syempre si Angel Garcia. Maraming salamat po. Ako naman ho yung lingkod, si Ricky Rosales. Hanggang happy weekend and happy Labor Day hanggang sa susunod pong linggo. Thank you, bye-bye. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Goodbye to eat masyad. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to